Hello guys, Pops Calls, Idols, Loads. Welcome back po sa ating channel at magandang araw po sa ating lahat. Okay ba? Maganda ba? Gwapo ba ang gupit ko? Ay, wag niyong tingnan yung noo ko ha. Takpan ko nga. Ganyan na lang. Sige. Ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding po sa yung computerized wheel alignment. Bakit importante ito? So, sundan nyo na lang ang ating video hanggang matapos, no? Maikli lang naman ito. Para sa wala pang idea, yung mga newbie pa sa mga sasakyan, tapusin nyo ang video. Para hindi kayo na naguguluhan, no? Hindi natatapos yun. Nagkuhan yung isip nyo, yung nakahanging, hindi kompleto. So, tapusin nyo. Okay, let's go. Unang-una, mayroon tatlong key effects ang properly aligned wheels. Yung hindi yung mata-mata ha. Hindi rin yung nilagyan lang ng tali tapos susukatin yung distansya sa bawat gulong, no? Dapat ganito ang ginagamit para sure na sure ka talaga na magkapareha ang alignment. Ang number 1, reliable steering and optimized straight ahead ability. So ibig sabihin, maganda ang takbo mo sa sa straight na kalsada at hindi pa giwang-giwang, hindi kinakabig sa kaliwa, hindi kinakabig sa kanan. Tapos sa pagliko mo, hindi mabigat. Hindi naghahatakan ang mga gulong. Pwede sa one hand, pwede sa kaliwa, pwede rin sa kanan. Kung pagod na yung kanan, kaliwa naman. Kung pagod ang isang kamay o dalawang kamay, pwede rin wala. Sorry. Joke lang ha. Pero pwede talaga walang hahawak na kamay sa manubela. Basta't maganda ang pagka-align ng ating mga front wheels at straight ang kalsada ha. Pwede yun. So wala kang pagod sa pagdadrive. So nandun na yan sa number 2, comfortable driving. So is ka, wala kang pagod sa pagdadrive. Hindi mo palaging hinahatak ang manubila kung hinahatak ka pa kaliwa o pa kanan. Number 3, mababawasan na yung pagkaupod ng ating mga gulong. Kasi hindi na sila nagtutulakan, hindi na rin naghahatakan. Sabay-sabay sila kung anong direksyon, straight or paliko o pa kanan, kaliwa. So, hindi masyadong maupod ang ating gulong pagka naka-align ng maganda. May tatlong klase ang pag-align ng ating front wheels. Ang una, two angle. Pangalawa, camber. Pangatlo is caster. Two angle. Ang two angle ay kung nasa harap ka ng ating sasakyan at tiningnan mo ang gulong, ito po ay magkasalubong or magkasalungat ang direksyon ng bawat gulong. Concrete example nito is ang mata. Kung duling yan, may problema sa two angle niyan. So, sorry po sa nanonood ngayon na duling hindi ko sinasadya yan. Concrete example lang siya. Mas madaling maintindihan. May dalawang klase ang two angle. Yung two in, positive two. Yung two out, negative two. So, yun ang palabas na ang gulong. Nakaharap sa labas. Pangalawa, camber. Ito rin yung pag sa harap ka ng sasakyan, makikita mo ang front wheels natin nakabuka ka or nakatiklop. So yan. Kaya ang karamihan sa problema ng mga DA natin, no? Karamihan nakabuka ka ang mga gulong. Parang are you ready na? O ganon. So tawag doon is negative camber. Yung nakatiklop naman yun ang positive camber. Pangatlo ay caster.
Ito naman yung kapag nandyan ka sa gilid ng iyong sasakyan, sa gilid ng gulong. Yung titingnan dito yung suspension, yung coil suspension or shock absorber sa suspension. Titingnan mo siya kung pareha ba siya sa kabila. Nakahiga yung isa at doon sa kabila nakahiga rin. Or nakatayo na straight, dapat pareha nakatayo ng straight, or depende doon sa settings, factory settings ng bawat sasakyan kung ano yung dapat na angle ng caster. Yun ang sukatan doon kung ano ba ang dapat na adjustment na tama. Kapag kasi hindi siya tamang na-align ang caster, posible yung isang gulong nauna at naiwan yung isang gulong. So sa takbo niyan, medyo tabingi. Kung napapansin nyo yung karamihan to, mas madali siyang makita sa mga malalaking truck na mamahaba. Makikita mo, minsan nakasunod ka sa isang bus, ang takbo ng bus, tabingi. Tabingi ang takbo ng bus. Bali, sa manobela, na tumatakbo ka na ng tama, pero yung posisyon ng body ng sasakyan, nakatabingi. So, ganun. Posible nagka-problema siya sa caster. Ngayon, lahat ng sasakyan mayroong factory default na settings ng wheel alignment sa front at saka sa likod. So, yan ay sinusunod ng mga computerized alignment ng mga shop para tumugma yung or bumalik yung default settings niya. So, yon ang binabasihan nila sa pag-align para humaba ang buhay ng ating mga gulong. Ngayon, dito naman tayo sa ating actual na pag-align ng ating sasakyan. Ayan. Yan, ganyan ang mukha ng computerized wheel alignment. Ganyan, no? So, tingnan natin kung paano nila ginawa. Ang unang procedure talaga nila is test drive. Sila mismo ang mag-test drive para malaman nila kung anong problema. May mga kalampag ba o ano sa mga under chassis. So pagbalik, pinasok na nila dyan sa bridge o sa lifter. Tapos chinek nila yung inangat nila ang sasakyan. Tapos chinek nila yung ball joint, yung swing arm o suspension arm kung may mga alog-alog. At saka yung gulong kung okay ba ang bearing, hindi ba umaalog. So lahat ng pwedeng umalog dyan sa ilalim, ginalaw nila para bago nila i-align, walang problema na iba. So ngayon kung pumasa naman siya, walang problema, walang alog-alog. So uumpisahan na nila yon pagkabit ng mga aparato para sa alignment. Ngayon pag hindi naman siya pumasa, i-recommend nila na ayusin muna yung mga problema sa ilalim bago ipa-align, or lalo na pag yung mga under chassis na mga umaalog doon, or yung gulong nyo is luma na, dapat bago-bago pa yung gulong. Pumasa naman ang ating sasakyan, Pops, Calls, guys, Loads, Idols. Ayan, nilagyan na nila ng support aparato para sa alignment. Ayan, sa ngayon i-check na nila yung alignment ng gulong. Tutulak muna niya atras abante para lahat ng nakaipit dyan bumitaw sa gulong or sa saan man suspension. Yan, pagka okay na siya, naka free na pati brake, yan, iumpisahan na nilang i-check ang manubela kung naka-center ba sa driver. So after nun, pagka na-check na yung manubela na naka-center na, umpisahan na nilang maghanap ng factory default sa computer nila para yon ang basis sa pag-align. Yan. So kikita nyo dyan, nakapula pa yung ating settings sa dun sa pinakababa, no? Yun ang alignment ng gulong. So nakapula siya. Dapat yan niya ka green. At
Yung green kasi yun ang default, yung nasa gitna na kulay na pinakababa na dalawang half moon. Yung green na yun ang range ng default settings. Dapat pumasok yung cursor or arrow dun sa green na yun para pasok siya sa factory settings range. Ayan, habang nag-a-adjust sa ilalim, nagbabago yung meter niya, yung kamay ng metro or tawag ba dyan, gumagalaw siya, no? Yan, hintay lang natin siya na mapalapit doon sa settings na yan. Video mahaba pa, no? Forward na lang natin. Bago pala sila nag-adjust sa ilalim, no? Pinasakyan niya na dalawang tao sa harap, sa driver side saka passenger side, para makuha talaga yung eksaktong alignment. Kasi yung standard talaga mayroong tao sa sasakyan habang tumatakbo, di ba? So kailangan mayroong sumakay sa harap na dalawa para exactly masunod yung default settings ng alignment. So ayan na, pasok na ang kanan natin na gulong sa green, no? So ilipat naman sila sa kabila, sa kaliwa, para yun naman ang i-adjust. So hintay lang natin na ma-adjust nila, no? Ayan, palapit na siya. Ayan, green na siya. So ibig sabihin yun, pasok sa range ng default settings. Pagkatapos na Pops calls, guys, IDOS loads na ma-align ng ating front wheel, tinanggal na nila yung yung mga support aparato nila, no, para i-test drive naman uli ng kanilang supervisor. At pagka okay na, diretso na siya release, or bayad muna siyempre bago release. Ayan. So sana may nakuha naman kayong ideya sa akin, no? At lalo na sa mga newbies, sa mga baguhang owner ng sasakyan o aninmang sasakyan ang hawak ninyo. Pare-pareha lang yan na may wheel alignment. So thank you panonood. Teka, sandali lang, Paps. May nakalimutan ako. Paki-subscribe naman dyan, Paps. Yung mga baguhan dyan, para ganahan tayong mag-share. Yan. Thank you ulit sa panonood. And next video, abangan nyo. Marami pa. Yan.